So ayan mga ka-e-bike, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may i-share na naman ulit ako sa inyo about dito sa hub motor. So yan. So i-share ko sa inyo mga ka-e-bike kung paano to tanggalin, tapos paano siya palitan ng transistor nya doon sa pinakaloob. Kung saan ba yung kailangan natin tanggalin lang para mahugot natin yung transistor. Ang hub na to, QS na motor, 70 to 3000 watts. Yan, 72 volts siya mga ka-e-bike, 3000 watts siya. Okay, so power saver to mga ka-e-bike. Ang size naman nito, size 12 itong hub na to mga ka-e-bike. So ang problema naman nito mga ka-e-bike, dito sa hall sensor nya. Yan, dito ang pinaka ano nito problema, pagka once na tino-throttle kasi sa accelerator nya, umiikot lang siya ng konti, tapos hindi na nagtutuloy-tuloy yung ikot ng hub nya. So yun ang problema nito. So ito pala yung mga kailangan natin mga ka-e-bike pag once na nagbaklas tayo ng hub, kahit anong hub, basta't ganito siya mga ka-e-bike. So kailangan lang natin ng kahoy. So ang purpose kasi ng kahoy na yan mga ka-e-bike, ito yung pampupos natin mamaya para umangat to, pati yung pinaka cover nya dito. So ang pagtanggal yan mamaya mga ka-e-bike, isi-share ko rin sa inyo yan mga ka-e-bike. So kailangan din pala din natin ng ito, yung gasket silicone para dito mga ka-e-bike, para pagkawas na sinauli na natin itong pinaka-cover nito, may silicone na siya, hindi siya basta-basta papasukin ng tubig sa loob, naka-silicone na siya paikot. Okay, so kailangan din natin ng panghinang. Ayan, ito yung mga kailangan natin, panghinang, tapos yung pangtikit doon sa pinaka-transistor nya, tapos tester. So iti-tester natin yan. So ipapakita ko naman yan sa inyo mamaya mga ka-e-bike, kung anong problema nito sa transistor nya. Yan, ito yung transistor ko. So yan mga ka-e-bike, i-open natin yung tester natin. Ayan, tapos i-tester natin yung itong bagong transistor natin. So ang negative ay yung positive nito, ilagay natin dito sa negative. Okay, ayan. Tapos dito sa dilaw, check natin, tingnan natin na kung ilan pumapalo. 1.9. Yan, 1.6, 1.5, 1.4. Yan, 1.4 din. So ibig sabihin yan, okay siya. Okay, tapos kung babalik rin naman natin dito, ito yung negative sa negative. Yan, wala siya. Okay, wala. Tapos positive naman sa negative. Ayan. So yan, pumapalo siya mga ka-e-bike So ito yung pagbabasihan natin. Ito yung pagbabasihan natin yung wire nya. So dito naman, dito sa hub nya, hanapin natin yung negative, tapos itutok natin yung positive ng tester natin. Tapos yung tatlong wire na kulay green, blue, tapos yung dilaw, yun naman yung iti-tester natin. So pansinin nyo mga ka-e-bike ang pagkakaiba ng yung bago na yon saka yung itong stock nya, itong nasa loob ng hub. So yan pumapalo siya ng
170 mahigit doon sa kulay blue. Ito naman sa green, yan, pumapalo siya ng mahigit 200. Sa dilaw naman, yun, bagsak siya ng 0.8, 0.9, ganon. Okay, so ang ibig sabihin niya mga ka-e-bike, itong sa hub na to may problema yung sa hall sensor niya. Okay, so ngayon papalitan natin yan. Paano po ba natin yan babaklasin? Saan ba natin babaklasin yan para makuha natin yung pinaka hall sensor niya? So ang gawin natin mga ka-e-bike, huwag tayo magbabaklas dito sa may pinaka wire niya. Ang baklas niyan mga ka-e-bike dito sa kabila, dito sa may pinaka brake pad niya. Dito tayo magbabaklas. Babaklasin natin tong pinaka-alin nito. Yan. Pag nabaklas na natin yan, ipupukpok naman natin yan doon sa may kahoy. So, i-share ko naman yan sa inyo. So, babaklasin ko muna to mga ka-e-bike para matanggal ko yung pinaka-cover nito. Okay? So, ito na mga ka-e-bike. Natanggal ko na yung pinaka-lock nya. So, lahat yan tinanggal ko. Ayan. So ang pagbalik naman nito mamaya mga ka-e-bike, dapat pareho din. So paano po ba natin malalaman yan kung ganun din yung pagbalik natin, yung pagtanggal natin at pagbalik natin? So dito mapapansin nyo yan dito sa may pinakapito nya, parang may allowance yan. So ibig sabihin yan, dito nakatutok yung pinakapito nya, itong cover na to. So yan, natanggal ko na siya. Tapos paano naman natin to tatanggalin? Ang gawin natin dito mga ka-e-bike, ito para hindi masira tong ano natin dito sa pinaka-lock nya sa washer. Kailangan itong pinaka-lock nya, kailangan nakapantay siya dito, para pag once na pinersa natin yan dito sa kahoy, hindi siya masisira, hindi siya mabibingot. Okay, so wag natin tong pag once na ito, wag natin tong pepersahin, kasi pag once na pinersa natin yan, baka masira yung sa loob niya, yung pinaka ano niya, align niya doon sa may magnet niya. Yun, baka magkaroon pa ng problema, lalo pang magkaroon ng malaking diferensya. So kailangan tiyaga lang din natin tong baklasin, dahil ito may katigasan din to pagka once na tatanggalin natin yung pinaka cover nya. Ito kasi ito mamaya tatanggalin din to, huhugutin yan, huhugutin natin to para maiiwan lang to mga ka-e-bike, itong pinaka ano nya, rib. Okay, so yan mga ka-e-bike, babaklasin na natin ang hub nya. So kailangan lang natin tong iiwas para hindi tamaan. So iwas lang natin yan. Tapos itong pinakababa nya, ito yung sa pinakababa, kailangan naka ano yan dito. Yan. Tapos ipipress natin, ibabagsak natin pa baba yan mga ka-e-bike, para matanggal tong pinaka cover nya. Yan. Yan. So yan mga ka-e-bike. So kung napapansin nyo yan, di ba umangat na yung pinaka cover nya. Ayan o, umangat na siya. So i-press pa ulit natin yan para matanggal tong pinaka ano nya, cover. Ayan na siya, maluwag na siya. Press lang natin yan. So yan na mga ka-e-bike, natanggal ko na yung pinaka cover nya. So tingnan natin ang nangyari dito sa pinaka motor nya. Ayan. Yan o, pinasukan siya ng tubig. Tapos yung pinaka dito niya sa pinaka dynamo niya, kinalawang na rin. Yan. So babaklasin natin yan. Press natin ulit siya para makita natin yung dito niya sa pinaka side niya. Okay. Ayan. So ayan o.
Yan siya mga kaibay ko. So nakita nyo yan. Magagawan pa kaya ng paraan yan. Tapos yung sa transistor nya pala, yan, ito yung transistor nya. Ito kasi cover lang to mga kaibay. Yan. Yan ang transistor nyo. Tingnan nyo yun. Paano kaya gagawin dito? Liliyahin. Pati yung pinaka-magnet nya, napakadumi. Yun. Tapos ang problema nun, bakit may tubig na sa loob? Yan. So ganyan ang pagbaklas mga kaibay. Para makuha natin yung pinaka full sensor nya dito. Yan. Yung pinaka transistor nya. Ito yung transistor nya kasi mga kaibay. Yan. So ito yun, oh, problema nyo. So lilinisin muna natin to para kumintab na siya. Okay. So yan na mga kaibay ko. Tignan nyo yung tsura ng hub nya. Tapos ito sa loob, yan, oh, basa. Ewan ko ba kung binabad to sa ano, tubig. Ayan. Tapos ito naman ang problema nito, wala na, kinain na ng kalawang. Kasi pagka ganito mga kaibay, ang pinaka sa dynamo nya, may posibilidad po kasi dito sa pagdating sa may magnet nya, makapit siya. Hindi siya talaga totally na may free wheel. Kaya kailangan to malinis. Tapos lagyan ng langis, kunting langis lang, para magkakaroon siya ng free wheel. Yan. So ito kanina wala siyang masyadong free wheel, matigas din siya. Kasi gawa kasi ng kinakalawang na. Yan siya. Yan. QoS na 3000 watts, 72 volts, 3000 watts. Fourth generation siya mga kaibike. Yan. So yung display nya nandito. Wala naman palang kakwenta to. Itong ano nya, butas. Yan. So yan, kailangan ko pa tong liyahin. Tapos papalitan ko siya ng transistor. Okay. Ito yung transistor nya mga kaibike ko. Wala na, oh. Kinain na rin ng kalawang pati ito. So yan na mga kaibike, yung stock nya na sensor, yung pinaka original nya ito. So nung pagbaklas ko pala kanina nito, akala ko wala siyang board, yung ganito siya mga kaibike. Ito. So mayroon pala siya, mayroon pala tong nakakabit. Tapos yung pinaka cover nya dito, yan, na nakakabit din dito, yan, bago ilagay yung pinaka board nya. So ang gagawin ko dito mga kaibike, itong dati niyang sensor tatanggalin ko na lang to, tapos hihinangin ko na lang tong bagong sensor na kinabit ko para magamit pa rin yung pinaka itong board nya. Pero i-check ko muna yan bawat isa. Okay, so ayan na yung sensor nya mga kaibike. Yan, pinasok ko na. Yung stock nya kasi mga kaibike sobrang dikit na dito, kaya pagka once na nagtanggal kayo nun, may posibilidad po talaga na masisira, katulad po nito. Okay, so ang ginawa ko dito mga kaibike, ang pagtanggal pala nito, pagka once na dikit na talaga siya sa loob, gamitan natin siya ng matulis na flat screw na maliit, nakasya lang po dito. Yan, para matanggal siya, malinis siya. So pag once na nalinis na lahat yon, pag natanggal nyo na po yung pinaka stock nya na sensor, kung nabasag man yun o nasira,
Ang paglinis po niyan mga ka-e-bike, dahan-dahanin nyo siya para hindi siya bumuka yung pinaka ano niya dito, itong pinaka bakal niya. Yan. So parang ganito siya mga ka-e-bike. Yan, ito, ganito ang mangyayari dyan, para pagkawas na sinalpak nyo, okay na yung pinaka sensor. So ang pagsalpak pala niyan mga ka-e-bike, hindi nyo naman basa-basa yan masasalpak yung transistor niyan dito, kasi may guide po yan. So pagkawas na pag ganito yung salpak nyo, hindi basa-basa po yan papasok yung pinaka transistor nyo. Okay, so kailangan tingnan nyo rin bago nyo pala baklasin yung pinaka stock. Tingnan nyo muna kung paano po ba yung pinaka guide nyan, para ganun din yung pagbalik nyo po pagkawas na papalitan nyo ng bago. So ganito yung pagkalagay nya, no. Ayan siya. Yan. Tapos itulak lang natin ng paunti-unti hanggat pumasok sa loob. So pwede nyo naman yan mga ka-e-bike, pag once na maluwag tong sensor nyo, pwede nyo dikitan yan dito. Kunting patak lang, patakan nyo yan ng kunting may tiban, tapos ipasok nyo para hindi siya matanggal. Okay, so ito na siya. Yan, nakakabit na po yung tatlong hall sensor nya. Tapos ang gagawin ko dito, itong pinaka silicone nya tatanggalin ko para mahinang ko itong pinaka wiring nya. Kaso sa computer ko, di ba? Hindi naman sa ano ito. Wala siyang Bluetooth na control. Wala. So ito na mga ka-e-bike, tapos na yung pinalitan ko ng hall sensor nya, yung transistor doon sa loob. So ayan, may silicone na rin yan. Nilagyan ko ng silicone gasket. So medyo naparami pa. Ayan, ngayon isusubukan ko dito sa aking e-bike. So nakabotol siya na 150, E150. So ito try ko lang siya. Ayan. So kinabit ko na rin yung phase wire nya saka yung hall sensor nya. So i-try natin dito. Hawakan mo pre, ah. So tingnan natin mga ka-e-bike. Yan, umiikot na siya. Okay na, saka hindi na siya lumalabas yung M nya dito. Kasi doon sa kinuhanan ko na e-bike na yan, itong hub na to, doon sa tinanggalan ko ng hub, so lumalabas yung M nun. Kaya dito wala na siya. Tapos tinesting ko muna bago ko ibigay sa kanya to. So ayan, no, umiikot na siya. Yan. So yan na mga ka-e-bike, okay na. Check natin yung wiring kung umiinit. So yan, check natin siya maigi. So okay na siya. So walang problema. Tapos dito, yan. So okay na. So napansin nyo naman kanina mga ka-e-bike, yung pinaka dynamo nito sa loob, medyo napakakalawang na talaga, kaya niliha ko yon. Tapos yung pinaka ano nya, magneto nya, niliha ko rin para magkaroon siya ng konting free wheel. Kasi pagka once na kinakalawang yung mga ka-e-bike sa loob, pinasukan siya ng tubig, so hindi na siya umiikot, matigas na. So kung mapapansin nyo po dito mga ka-e-bike, itong 4th generation na QoS hub na to, may ano siya dito, parang may design. So ito, walang kwenta to mga ka-e-bike. Ito, bali dalawa po yan. Yan yung isa, oh. So hindi ko alam kung anong purpose nito. Nung binaklas ko, wala namang ano to, wala naman siyang silbi, parang design lang. Okay, so subukan ulit natin para sure na gumagana. Ayun. So okay na mga ka-e-bike. So yan lang po mga ka-e-bike. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So thank you po.